Sa mga oras na ito, ating saliksikin ang salita ng Panginoon na makikita sa The Voice, Speech, and Song. Nasa chapter 3 na po tayo, entitled Mga Kagamitan sa Ebanghelyo. So dito, part 1, ating malalaman kung ano ba talaga ang mga kagamitan o ating mga talento, papaano natin ito magagamit sa Ebanghelyo. Sabi dito, pagsasalita para sa pagsaksi. Binigyan tayo ng Diyos ng kaloob ng pananalita upang maibigkas natin sa iba ang kanyang pakikitungo sa atin, upang ang kanyang pag-ibig at habag ay maantig sa ibang mga puso, at upang ang papuri at ay bumangon mula sa ibang mga kaluluwa sa kanya na tumawag sa kanila mula sa kadiliman sa kanyang kamanghamanghang liwanag. So dito mga kapatid, ang salita pala natin na pinagkaloob ng Panginoon kung paano tayo bumigkas ng mga letra, ito yung kagamitan kung paano natin maihahatid sa mga tao ang katotohanan, ang ebanghelyo. At kung paano natin mabibigyan sila ng pabalita patungkol sa kaligtasan. Habang natin ito'y sinisabi, binabahagi sa mga tao, nawa ay ito din tumimo sa ating mga puso at ito'y ating malakaran, personally sa buhay natin. Sinabi ng Panginoon, kayo ang aking mga saksi. Isaiah 43 verse 10. Ngunit ang lahat ng tinawag na maging saksi ni Kristo ay dapat matuto tungkol sa Kanya upang sila ay maging mahusay na mga saksi. Bilang mga anak ng makalangit na hari, dapat nilang turuan ang kanilang mga sarili na magbigay ng patotoo sa isang malinaw na tatanging tinig at sa paraang walang sinumang makatanggap ng impresyon na sila ay nag-aatubili na sabihin ang tungkol sa mga awa ng Panginoon. So dito mga kapatid, makikita natin na tayo, kapag nakakaalam na ng katotohanan at maibahagi natin ito sa mga tao, sa ating mga puso ay pinapabanal yan ng Panginoon at hindi niya hinahayaan na tayo ay mapahamak. Bagkus kung tayo ay kanyang pinili, hindi siya magsasayang ng panahon para aariin tayong ganap. Bagkus, papabanalin niya ang ating mga puso, ang ating mga impresyon, na tayo ay mag-atubili sa awa ng Panginoon. Kailangan isipin nating mabuti, ano yung kalooban ng Panginoon? Ang mga talento bang pinagkaloob niya sa akin? Ginagamit ko ba sa kanyang kapurihan? Pagpaparangal ng kanyang pangalan? Sa buhay ko ngayon, nakikita ko ba sa buhay ko yung karakter ng aking Panginoong Hesus? Mga kapatid, tingnan natin, lakwakan natin ang ating pangunawa. Humingi po tayo ng gabay sa Panginoon upang mas atin pang maliwanagan ang ating pag-iisip. Dahil hindi yan ipagkakait ng Panginoon sa atin. So, bilang kamanggagawa ng Panginoon, pinili niya tayo upang maging kasangkapan niya sa kanyang gawain. At higit sa lahat, kung tayo nag-aangkin na tayo kamanggagawa, ay dapat tayong turuan at matuto na maging kagaya ng ating Panginoong Hesus. Sinasabi pa dyan na komunikasyon ng katotohanan. Ang ebanghelyo ni Kristo ay ipahayag sa pamamagitan ng tinig. Gamit ang talento sa pananalita, kailangan nating ipahayag ang katotohanan habang mayroon tayong pagkakataon. Dapat itong gamitin kailanman sa paglilingkod sa Diyos. So napakaganda mga kapatid. Kung ang lahat ng ating talento na kanyang pinagkaloob ay ginamit sa paglilingkod sa Kanya, mas mai-improve pa yung talentong meron ka at dadagdagan pa yan kahit gaano pa yan kaliit. Kaya habang may panahon pa, i-exercise na po natin ang ating makakaya, ang ating kakayahan na gamitin ito sa tamang bagay, sa tamang paraan. Dahil ito yung purpose ng Panginoon, kaya niya pinagkaloob sa atin yung lahat ng bagay na ito para mabigyan niya tayo ng paalala at kung ito'y ating maisapuso na, malakaran na natin ito na may kaginhawahan, may kagalakan sa puso. Tamang wika at nilinang ng mga tinig. Naway ang lahat ay masikap na magsaliksik upang malaman kung ano ang katotohanan. Mag-aral ng marubdob upang magkaroon sila ng tamang wika at nilinang na mga tinig upang maipakita nila ang katotohanan sa lahat ng nakataas at nakadakila nitong kagandahan. So kahit pala sa boses, sa tinig ng ating boses, kinakailangan na may panalangin natin sa Panginoon na mahaluan ito ng salt of grace para maging mapagpala ito sa mga taong nakakakinig. Dahil habang may panahon pa, kapag in-exercise natin na gamitin ang ating talento sa kanyang gawain, ito'y madadagdagan at higit sa lahat,
mapupuri natin ang ating Panginoon sa lahat ng panahon, sa lahat ng bagay na meron tayo. At papagandahan ng Panginoon ang ating tinig kapag pinapractice natin, mga kapatid. At ito yung tanging dalangin natin na nawa ang ating mga karakter, ang ating mga boses, ang ating mga sinasabi at iniisip, ang lahat ng ito ay papabanalin yan dahan-dahan ng Panginoon until na maging katulad tayo sa Kanya. Tandaan natin, hindi hihinto si Kristo na pabanalin ang ating mga puso hanggang tayo ay maging katulad sa Kanya. So tayo din mga tao na ko-cooperate sa gawain, kinakailangan na hindi din po tayo hihinto kung papaano niya tayo papabanalin. Isang daan para sa kaalaman sa Diyos. Ang kakayahan ng pananalita ay isang mahalagang regalo at kung ang pinakamarangal sa ating mga kakayahan, ang pangangatwiran, ay nakatakda sa gawain ng pagkilala sa Diyos, kung gayon ang kaloob ng pananalita ay maaaring maging isang paraan ng biyaya sa iba. Isang daluyan kung saan maipahahayag o maipapahayag ang kaalaman sa Diyos. So ito din po pala ang paraan para maipahayag natin ang kaalaman ng Panginoon sa mga tao, lalo na sa mga taong hindi pa nakakaalam ng katotohanan. Tayong nakakaalam nito, wag na wag po nating sasayangin. Kung ito'y pinagkaloob sa atin, ibigay natin sa iba. Dahil hindi yan may papakita sa buhay mo kung hindi ka interesado. At hindi yan nakatago lang sa puso mo. At once na si Kristo na sa puso natin, hindi yan maitatago, kundi maipapakilala natin yan, maipapakita natin. Dahil ang ating buhay bilang Kristiyano ay isang sermon na sa mga taong nakakakita. Kaya nawa ito'y ang ating mga salita, nawa ay gawing daluyan ng Panginoon sa pagpapahayag ng Kanyang katotohanan. Ang daan upang iharap si Kristo. Binigyan ng Diyos ang mga tao ng mga mata upang sila ay makakita ng mga kamanghamanghang bagay mula sa Kanyang batas. Binigyan niya sila ng nakikinig na tenga upang sila ay makinig sa Kanyang mensahe na sinalita ng buhay na mga ngaral. So kapag ikaw ay nakinig sa salita ng Panginoon, blessed ka. Dahil ang tenga natin ay kaloob din ng Panginoon para marinig natin ang katotohanan, ang ating mata upang tayo makabasa, ang ating mga bibig upang tayo makapagsalita. Ang lahat ng meron sa atin ay kaloob ng Diyos at ito yung paraan o Kanya itong pag-aari. So, papaano natin ito gagamitin sa Kanyang kaluwalhatian? Ipapanalangin po natin na nawa maging consistent po tayo na mag-focus lamang sa katotohanan upang ito'y maihatid natin sa mga tao. Dahil ito'y gagawin ng Panginoon na daluyan ng kamanghamanghang katotohanan. Binigyan niya ang mga tao ng talento sa pananalita upang maiharap nila si Kristo bilang ang tagapagligtas na nagpapatawad ng kasalanan. Sa pamamagitan ng puso, ang tao ay sumasampalataya sa katwiran. At sa pamamagitan ng bibig, ang pagpapahayag ay ginagawa sa ikaliligtas. So ito yun nawa ang gawin nating basihan. Pinagkaloob to sa atin ng Panginoon dahil sa Kanya ito at para ito sa Kanyang gawain. Paano maipahayag ang katotohanan? At kung ito'y ating nalalaman, wag po natin itong itatago kundi exercise natin sa ating buhay dahil sa mga huling araw, pagpapalain niya po tayo. Hindi magsasawa ang Panginoon na pabanalin tayo until na tayong mga tao ay mapabanal nga. At sa katunayan, sa ating mga sinasabi, sa ating mga iniisip, yun yung pinapoint ng Panginoon na kailangan mapabanal para yung mga binibigkas natin o ano yung nasa ating mga puso, yun yung maipapakita sa ating panlabas. Paraan ng pagbubunyi ng mga sagradong tema. Siya na nagtuturo ng salita ng Diyos ay dapat linangin ang kanyang mga kapangyarihan sa pagsasalita upang ang mga sagradong tema na kanyang tinatahanan ay maipakita sa pinakamabuting paraan upang ang mahalagang gintong langis ay maging sanhi ng kanyang lampara na magliwanag at natatanging sinag. So tayong lahat mga kapatid ay may kanya-kanyang lampara. Nagsisimbolo ito ng salita ng Panginoon, ng ating mga puso, kung ano ang dapat nating gawin. Ngunit ang lampara ay hindi yan iilaw kapag walang lana. Ang lana nagsisimbolo ito ng banal na espiritu na kung saan yung biyaya ng Panginoon lamang ang siyang magpapasigla sa isang kaluluwa kung siya ay nabigo o yung taong yun o ang kaluluwang yun ay nabigo. So, sa ating buhay, kapag nakatanggap tayo ng banal na langis, na which is ang biyaya ng Panginoon sa ating puso, kinakailangan nating ipagkaloob sa mga tao, ibigay natin sa kanila, upang sa ating liwanag, kapag ating dinadala ito, marami pang ating mababahagian. Marami pa tayong maibibigyan ng mga ganitong katotohanan. At ang mga may nasa kadiliman pa,
sila ay maglumiwanag sa kanilang mga sinag. Hindi dapat mawala sa katotohanan ang kapangyarihan at kaakit-akit na kagandahan nito dahil sa daluyan kung saan ito ipinapahayag. Dapat nating hangarin na linangin ang pinakadalisay, pinakamataas, pinakamarangal na mga kwalifikasyon upang wastong katawanin natin ang sagrado, banal na katangian ng gawain at layunin ng Diyos. Kung tayo ay nakapaghanda na, nakagawa o may hangarin tayo na gumawa sa kanyang gawain, pagkakaloob talaga yan ng Panginoon sa atin. Ang tanging nating paraan na gamitin, ano yung katotohanan na ating naintindihan? Ano yung kaya nating sundin? Ano yung bukal sa ating puso na ating lakaran? Dahan-dahan ay mas ating matutunan ang mga katotohanan na ito po yung magpapabanal sa ating mga kaluluwa. Dahil ang katangian ng Diyos ay kailangan nating maisakatuparan sa ating buhay. Dahil ito lamang ang layunin ng Panginoon sa atin, na mapabanal niya tayo. At habang tayo naghihintay sa kanyang pagparito, may gagawin po tayo. Hindi lamang sa atin individual, sa ating personal na pagpapabanal, kundi kailangan maipagkakaloob natin, maibabahagi natin sa mga tao. Dahil yung sinasabing kaakit-akit na kagandahan, ito yung daluyan na kung saan ito yung magpapahayag ng katotohanan sa mga tao. At dapat nating hangarin na makalinang tayo ng pinakadalisay, pinakamataas. Maparangalan natin ang ating Panginoong Hesus sa lahat ng pagkakataon at sa lahat ng bagay. Dahil ang gawaing ito na pinagkaloob sa atin ay sagrado, banal na katangian na dapat nating gawin bilang kamanggagawa ng Panginoon. Kaya abangan nyo po ang part 2 na ito sa The Voice, Speech and Song na mas atin pang malawakan at maunawaan ano pa yung mga kagamitan para maibaghagi natin ang ebanghelyo ng ating Panginoon. Kaya muli, maraming salamat sa inyong pakikinig and God bless po sa ating lahat. When he ran to me, he took me in his arms, held my head to his chest, said, "My son's come home again," lifted my face, wiped the tears from my eyes, with forgiveness in his voice. He said, "Son, do you know I still love you?"